Isang magandang hapon sa bawat isa. Sa pangalan ng dakilang Panginoon, nandito po tayo maganap ng ating gawain bilang sa ikalawang bahagi na walang iba po ang pag-aaral ng tinatawag na salita ng Diyos. Ang pangalawang aralin po na ayon po sa sulat ni San Pablo sa sa mga taga-Roma, Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 11. Ganito po ang pagkasabi. Dahil dito'y wala kang madadahilan o tao, sino ka man na humahatol. Sapagkat sa iyong paghatol sa iba, ang iyong sarili ang hinahatulan mo. Sapagkat ikaw na humahatol ay gumagawa ka ng gayon ding mga bagay. Sa kalagayan po na ito po ay sinulat ni San Pablo, hindi lamang sa mga tao na nakatira sa Roma, kundi maging kahit kanino. Sino man sa atin ay makagagawa nito. Ano ba ang pagkaunawa natin sa tinatawag na paghatol? Malimit po, nagagawa natin yan sa pamamagitan ng ating mga bibig, na kumbaga sa pagkakaalam ng katotohanan, kumbaga sentensyado na. Halimbawa, may nakita tayong kapatid natin na gumagawa ng hindi naayon sa kalooban ng Diyos, o gumagawa ng pagsalangsang, o gumagawa ng tinatawag na paglabag. Para hindi tayo makarating sa paghatol, kinakailangan tayo ang magiging dahilan o pamamaraan ng sa ganun kausapin natin ang ating kapatid. Na dapat mahikayat natin na mabuksan ang kanyang kaisipan, maunawaan ang kanyang ginagawa. Sa ganung bagay, hindi po tayo matatawag na isang tagahatol, sapagkat kumbaga, nilalagay natin ang ating sarili sa kanyang kalagayan na kung papaano mangyari din sa atin. Kinakailangan maunawaan natin na tayong lahat dito sa ibabaw ng sanglibutan may hangganan lamang ang tinatawag na mga pag-iisip, may hangganan lamang ang unawa, may hangganan lamang ang kaalaman. Subalit pagkaminsan, hindi rin natin nauunawaan, kahit ayaw man natin na mangyari sa buhay natin. Pero, pagkaminsan nakakagawa tayo ng pagkakamali, lalong-lalo na sa pamamagitan ng ating bibig na pagsasabihan natin ang ating kapatid. Pero kung unawain po natin, marahil ginamit tayo hindi para sa ating sarili, para tayo'y mapahamak, kundi subukin yung kausap natin sa pamamagitan natin. Kaya hindi po tayo dapat maaring maghatol sa ating kapwa, sapagkat kahit tayo man maaring gamitin para subukin, para malaman kung hanggang saan ang pananalig ng ating kapwa. Pansinin na lang po natin sa loob ng isang tahanan. Halimbawa, ang isang lalaki ay mananamba at ang babae ay hindi. Pagkaminsan, dahil sa kagustuhan ng lalaki na makapagsimba linggo-linggo, kaya siya palaging nakahanda papunta ng simbahan maaga pa. Naghahanda na, nagbabasa na, nagbanal na kasulatan, naglilinis na ng sariling katawan para lamang makapagsimba. Pero, nandiyan naman ang kasama sa bahay, o kaya mga kadahilanan, na humahadlang para hindi makarating sa pagsimba. Bilang po tayo nakakaunawa ng salita ng Diyos, hindi po marapat na dapat nating sabihin sa ating
asawa o kaya sa ating mahal sa buhay na humaharang sa atin sa pagsimba na sasabihin natin ang sama ng ugali mo. Sapagkat sa bagay na yon, hinahatulan na natin siya. Ano po ba ang dapat natin gawin? Para hindi tayo magarating sa paghatol, unawain natin ang kalagayan. Sapagkat tayo nga, sabi nga, kung saan may debosyon, may tentasyon. Kung saan nagpupursige tayong magsimba, gumagawa at gumagawa ang kalaban natin ng pamamaraan para hindi matuloy ang ating pagsamba. Kaya hindi po naging masama ang tao na humahad lang sa ating pagsamba, kundi ginamit lamang siya upang tayo'y subukin kung hanggang saan ang tibay ng ating pananalig na kaya nating lagpasan ang pagsubok na yan. Sapagkat kung mahina ang ating kalooban, malamang na pagsabihan lang tayo baka hindi na tayo tumuloy sa pagsimba. Bakit po ipinapaliwanag ko ito? Sapagkat dito po tinuturuan tayo na lumawak ang ating kaisipan. Na huwag tayong magsalita na kumbaga sinasarhan na natin ang kalagayan ng isang tao, ang tawag po dun paghatol. Kundi tinuturuan tayo, palawakin natin ang ating unawa, sapagkat ang mga taong nakapaligid sa atin maaaring gamitin para tayo subukin, para tayo malaman kung hanggang saan ang ating pananalig at para malaman kung tayo ba ay matatag na sa tinatawag na pananampalataya. Sapagkat kung mahina pa, sabi nga, kung ang pananampalatayang ito ay nakatayo sa buhanginan, ito ay magigiba. Subalit kung ito'y nakatayo sa ibabaw ng bato, walang iba, ang pundasyon ng ating pananampalataya, ang dakilang Panginoong Jesucristo. Lahat po ay gagawin natin alang-alang, hindi po sa ating kapwa, hindi sa ating kapatid. Kung papaanong tayo pumatong ng ating mga kamay sa banal na kasulatan at itinaas natin ang ating kanang kamay, nanumpa tayo na tayo maglilingkod habang buhay. Kaya po, yung pamamaraan lamang para subukin tayo, pero huwag po natin. Sikapin natin na mag-ingat tayo na makarating sa tinatawag na paghatol, na kumbaga hinusgahan na natin yung taong humadlang sa atin. Alamin natin, yun ay kadahilanan lamang ng sa ganon. Yung pagdiningas ng ating paglilingkod, ng ating pananalig, ay maputol sa pamamagitan ng hadlang ng kalaban natin. Kaya po, tinuturuan tayong lumawak ang ating kaisipan nang sa ganon, hindi po tayo makarating sa paghatol. At nalalaman natin na ang hatol ng Diyos ay ayon sa katotohanan laban sa kanila na nagsisigawa ng gayong mga bagay. Kaya po, kung mapapansin natin, sinabi ng dakilang Panginoon, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Sinabi niya na siya ang katotohanan. Sapagkat ipinahayag niya kung ano ang nakalulugod sa kanyang Ama, na lahat ng nais sabihin ng Ama sa pamamagitan ng ating dakilang Panginoon, namumutawi sa kanyang bibig na siya ang katotohanan, na walang iba, ang banal na kasulatan, siya rin ang katotohanan, na dito tayo hahatulan. Kaya sa nangakakaalam nga ng mga bagay na ukol sa banal na kasulatan, sabi nga kanina, sa nakakaalam ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Kaya po, mas mapalad yung mga tao, nakakaunti yung nalalaman sa banal na kasulatan. Sapagkat kung ano lamang ang nalalaman natin, yun ang pagbabatayan ng paghatol sa atin. Subalit kung lahat ng nakalagay sa banal na kasulatan, nabasa na natin, lahat kung yan ay magiging sangkalan ng paghatol sa bawat isa sa atin. Kaya po, pag-ingatan natin, huwag tayong manghatol sa ating kapwa. Kundi, tingnan muna natin ang ating mga sarili, kung tayo ba ay dapat kasama sa mga hahatulan. Kaya po tayong mga tao, tinuturuan na dapat magsigawa tayo ng mga bagay na ayon sa kalooban ng Diyos at hindi po na ayon sa pita ng laman
na walang iba, ginagawa natin ang mga bagay na pawang makalaman at hindi naayon sa kalooban ng Diyos. At iniisip mo baga o tao na humahatol ka sa mga nagsisigawa ng galing mga bagay at ginagawa mo ang gayon din na ikaw ay makatatanan sa hatol ng Diyos. Katulad na lang ng isang ama, magpapangaral sa anak, huwag kang iinom, huwag kang maninigarilyo. Subalit, patago namang ginagawa at nakikita ng anak. Sayang lang yung pagsasabi. Tinutuwid nga natin ang ating anak. Nakikita naman sa atin kahit palihim, kahit hindi nakikita ng kanilang mga mata, subalit nakikita naman ang labi nangingitim at yung hininga amoy sigarilyo o amoy alak. Maaari bang sabihin natin sa ating anak na sawayin natin sila samantalang isa ring pasaway? Naalala ko nga noon, sa oras ng trabaho, bago kami mag-umpisa ng trabaho, meron kaming drill na tinatawag kung papaano itinuturo ang kabutihang asal sa trabaho. Pinapangaralan kami, sinasabi, mga ama kayo, bakit matitigas pa rin ang inyong mga ulo? At ang nangangaral sa inyo, nagpapaliwanag sa inyo mga kabutihang asal, engineer na mas bata pa sa inyo na kumbaga sa kalagayan, parang anak na inyo, bakit kayo ganyan ang inyong ginagawa? Hindi kayo tapat sa oras ng pagpasok ng trabaho. Kumbaga pabunjing-bunjing. Kumbaga maghapon, pasan-pasan ang kahoy o tubo, paikot-ikot lang sa construction, walang ginagawa. Yun lang. Ni kahit kabit man lang o maghakot ng materialis na kakailanganin, kundi ang hinahakot hindi naman kailangan. Kaya po dyan, maunawaan natin na pagkaminsan, nababaliwala natin, nasa atin din pala ang problema. Kaya hindi tayo pinakikinggan ng ating mga anak sapagkat tayo din pala ay gumagawa ng ganyan ding mga bagay. Isa lamang po yung halimbawa. Sabi pa po, kung hinahamak mo ang kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Alam naman na lamang natin, ang Diyos ay tinatawag na mapapahinuhod. Mahaba ang pasensya. Kaya niyang pagtiisan ang ating kasamaan. Kaya magtatanong tayo, sabi nga, bakit sinasabi natin masamang damo matagal mamatay? Bakit po? Sapagkat dahil nga ang Diyos ay mapagpahinuhod, hinahabaan niya pa ang buhay ng taong masama nang sa gayon makarating sa pagkaunawa, pagbuksan ng pag-iisip at makarating sa tinatawag na pagsisisi at pagbabalik loob na mabago ang kanyang sarili mula sa kasamaan patungo sa kabutihan. Kaya kung ganyan ang kalagayan ng Diyos, sinasabi rin yung kanyang pagtitiis, kaya niya tayong pagtiisip. Sa kabila ng ating mga kasamaan, siya ay patuloy pa rin na gumagawa ng pamamaraan sa pamamagitan ng ibang-ibang mga tao na sinusugo para mangaral ng salita ng Diyos. Nang sa ganon, makarating man lamang kahit sa bungad ng tainga ng mga taong gumagawa ng masama ang salita ng Diyos, makapasok man lang kahit kapiraso sa puso at tanggapin bilang isang taong makasalanan. Ano ba po? Yung kabutihan ng Diyos, yun po ang nagpapatotoo na sa kanyang kabutihan, tayo po ay hinihintay niya talaga na makaabot sa tinatawag na pagsisisi. Sabi po dito, dapat ayon sa katigasan ng iyong pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka sa iyong sarili ng karawan ng kapuutan at nagpapahayag ng katapatan na paghuhukom ng Diyos. Kaya po, sabi nga, kung marinig na ikanga ninyo ang kanyang tinig, huwag na ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso.
Kaya po, sa bawat isa sa atin tinuturuan tayo na ang pusong ito kinakailangan maging katulad ng isang pusong laman na kumbaga ang salita ng Diyos o ang kanyang mga kautusan ay hindi na ilalagay sa pamamagitan ng tapyas na bato. Subalit kung ilalagay natin ang ating mga pusong may katigasan katulad ng isang bato, hindi na dapat ganun, kundi maging katulad ng isang laman na sinasabi sa banal na kasulatan, isusulat ko na ang aking mga kautusan sa kanilang mga puso at ilalagay ko na sa kanilang mga pag-iisip nang sa ganon hindi na natin makalimutan. Kaya po tayo, huwag po natin hahayaan ang ating sarili magkaroon ng katigasan ng ating mga puso. Kundi palambutin natin ito, makarating tayo sa tinatawag na pagsisisi. Sapagkat kung hindi natin ginagawa ang mga bagay na ito, tunay nga, ito ang pagbabatayan ng paghuhukom sa bawat isa sa atin, na para bang nagtitipon tayo sa ating sarili ng puot sa pamamagitan ng ating mga ginagawa. Na siya ang nagbibigay sa bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Totoo po, tayo ay babatayan ng paghuhukom sa pamamagitan din ng ating mga gawa. Sa mga nagsisipagtyaga na mabuting gawa sa paghahanap ng kaluwalhatian at puri na at ng di pagkasira ay ang buhay na walang hanggan. Ito po, nilinaw na po dito. Tayo po ay naghahangad ng tinatawag na buhay na walang hanggan. Paano po tayo magkakamit nito kung wala po sa atin ang tinatawag na pagtitiyaga? Kaya po sabi niyo, sa mga nagtitiyaga ng mabubuting gawa, ano po ang mga mabubuting gawa na dapat nating pagtiisan? Na kahit na tayo nilalapastangan, kahit tayo sinisira ang puri, kahit tayo inaaway, pinagsasalitaan ng masama, dapat mahaba po ang ating pangunawa, ang ating pasensya. Huwag po nating papatulan. Sapagkat doon po tayo napapahamak, sa paanong paparaan po tayo naghatol. Katulad po ng isang tao, halimbawa, minura tayo, o kaya siniraan tayo. Kung papansinin mo, ang gumagawa lang doon ng masama, yung nagsalita, yung gumawa, yung nagmura, yung nanirang puri, yun lang ang masama. Ngayon, tayo, wala tayong ginagawa, katulad tayo ng isang mabuting tao. Dahil nga sa kahinaan, sumagot din. Nung minura din. Nung siniraan, nanira din. Di dalawa na. Dalawa na yung napahamak. Anong mangyayari? Naghahangad tayo ng buhay na walang hanggan. Sinisikap natin pabutihin ang ating mga sarili, pero hindi tayo karapat-dapat dahil hindi tayo marunong magpigil ng ating mga sarili. Kaya nga inilagay ang ating mga ulo sa itaas para mag-isip. Sabi nga sa banal na kasulatan, magmaliksi kayo sa pakikinig. Ano mang bagay na tinanggap ng ating tainga, maliksi tayong makinig, pero magmakupal sa pagsasalita. Ibig sabihin, pag-iingatan natin na sumagot agad. Pag-isipan natin kung ipapapahamak ba natin ang ating sasabihin o hindi. Kaya po doon matututo tayo. Dahil ang hinahangad natin, buhay na walang hanggan. Pero kung tayo po, sa katuwaan lang na sinasabi buhay na walang hanggan, wala naman yan. Sige, magpatuloy lang po tayo. Pero ang hinahangad natin, kaluwalhatian at puri. Para sa atin din yan, tayo po ang makikinabang yan. Ito naman po yung isa. Datapwat sa mga palaaway at mga hindi nagsisitalima sa katotohanan, kundi bagkus nagsisunod sa kalikuan ay ang kagalitan at kapuutan. Dalawa lang po ang patutunguhan ng tao. Patungo sa buhay na walang hanggan o kagalitan o kapuutan. Tayo po ang gagawa ng sarili nating mga landas. Tayo po ang magpapasya, tayo po ang gagawa kung tayo ay mapapabuti o mapapasama. Kaya nga po, kung pag-aaralan natin, ang kalagayan ng isang tao nilagyan ng pag-iisip
nilagyan ng puso. Saan ba naninirahan ang Diyos? Sinasabi, ang inyong katawan ay templo ng Diyos na buhay. Ano ang sinasabi sa ibang bagay ng kasulatan? Ang Diyos ay pag-ibig. Saan ba namamalagi ang pag-ibig? Sa puso o sa utak? Pero dahil nga ang pag-ibig ay nasa puso, sabi nga nung nakaraang Valentine's, Happy Valentine's Day pala sa inyo. Sa puso, hindi lang po yan sa dalawang taong nag-iibigan, dalaga at binata o mag-asawa man, kundi ang pag-ibig na nagmumula sa ating mga puso. Kung ang Diyos ang nananahan sa ating buhay, kung ang pag-ibig na nananahan sa ating buhay, sapagkat iisa lang po yun, gagawin natin kung ano yung mga bunga ng tinatawag na pag-ibig. Nasa Korinto po yan. Subalit kung ang hinahanap naman natin, kapuutan, ayaw man natin mangyari sa buhay natin, pero ginagawa natin. Sabi nga ni San Pablo, kung anong ayaw kong gawin, siya kong ginagawa. At kung ano yung gusto kong gawin, hindi ko nagagawa dahil sa kasalanan. Sa makatuwid, may kasalanan na humahadlang sa ating mga buhay. Kaya po tayo'y nakapagpapatuloy ng mga bagay taliwas sa ating ninanasa. Na kung tayo'y nais natin buhay na walang hanggan, ginagawa natin masama. Kung tayo naman gusto natin mapasama, ang ginagawa naman natin sa pamamagitan ng mga kabuhayan na nagmumula sa masama, naglilingkod naman ng mga kabutihan. Sabi nga sa banal na kasulatan, kung kayo nga, bagamat kayo'y masasama, marunong kayo magsigawa ng mabuti, gaano pa kayo ang inyong Ama sa langit na ipagkaloob sa atin, walang iba, ang Espiritu Santo. Bakit po binabili ang Espiritu Santo? Sapagkat tayo pong tao, sa kalagayan ng tao, dalawa po o tatlo ang nakasangkap yan sa ating sarili. Sa ating pagkatao, ang katawang laman, ang kaluluwa, at espiritu. Sa bagay na ito, maunawaan natin ano po ba ang mga ginagawa ng tatlong ito. Ang espiritu, ito po ang nag-aabang, ito po ang humihinga ng hininga na mula sa hangin, na ito ang nagbibigay sa atin ng kabuhayan. At ito naman kaluluwa, ito yung kamalayan natin ng pagkaalam natin ng mabuti at masama. At ito naman ating katawang laman na siyang tinitira ng espiritu at kaluluwa. Pagka minsan, nais ng ating espiritu na gumawa ng mabuti, subalit naradaig tayo ng pita ng laman. Kaya naglalaban po ang dalawang ito. Ano po ba ang gagawin natin? Kaya nga itinuro ang paglilinis, ang pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Nang sa ganon, magkaroon tayo ng pagbabagong muli o ipanganganak na muli ng ating pagkatao na hindi na tayo gaya ng dati. At pagkatapos nun, hihingi tayo o pagkakalooban tayo ng kapangyarihan ng Espiritu Santo na siyang magiging gabay sa bawat isa sa atin. Sa ganon, makapagpasya na tayo ng mga bagay na mabuti at hindi na natin magawa ang mga bagay kung ano ang nasa pita ng laman, kung ano ang makamundong bagay na hindi naman nagdudulot sa kabutihan sa bawat isa sa atin. Kaya po nandiyan ang Espiritu Santo. Gabay natin yan. Siya ang nagtuturo kung tayo ay nangihina na ng pananalig, kung tayo ay nangihina na sa pananampalataya, kung tayo ay nangihina na at hindi na makapagsamba. Siya po ang nagpapaalaala sa atin. Kaya po unawain natin, ang Espiritu Santo ay huwag nating bigyan ng pighati sa ating mga sarili, kundi bigyan natin ng pagkakataon na pakinggan natin siya sapagkat nandidiyan lang siya. Mga tatak na iligay sa bawat isang nananalig sa dakilang Panginoon. Kaya po, ito po sa aralin na ito, sabi pa, kapigatian at kahapisan ang sa bawat kaluluwa ng tana gumagawa ng masama, ng Hudyo na una gayon din ng Grigo. Datapwat, kaluwalhatian at karangalan at kapayapaan ang sa bawat taong gumagawa ng mabuti.
sa Hudyo ang una-una at gayon din sa Grego. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Ganyan po ang kalagayan, nakahihinatnan ng isang taong gumagawa ng mabuti at gumagawa ng kasamaan. Alin po ba ang gusto natin? Magdanas tayo ng kapighatian at kahapisan o ang kaluwalhatian at karangalan? Dahil nga ang hinahanap natin, makarating tayo doon sa tinatawag na buhay na walang hanggan. Sikapin natin. Bagamat tayo'y nasa kapighatian at nasa kahapisan, hanapin natin yung kaluwalhatian at karangalan. Pag-iingat natin sa ating sarili na huwag tayong madala sa masama, huwag tayong mahulog sa mga pagsubok, huwag tayong bumagsak, kundi magbangon tayo. Buksan na natin ang ating mga isip. Sapagkat kung papaano ang Panginoong Diyos binuksan niya ang aral, hindi lamang sa mga Hudyo, kundi maging sa mga Grego, maging sa mga Hintil, tayo pong lahat ay kasama sa mga salitang itong ipinahayag ni San Pablo, hindi lamang ito nauukol sa mga taga-Roma. Kaya po, una-una, ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Kaya kung papaano ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao, tayo rin ay huwag ring magtangi ng tao, kundi pantay-pantay ang paningin natin sa ating kapwa, sapagkat kung titingnan mong maigi ang taong kaharap natin, magtalikod man tayo, humarap tayo sa kaliwa o sa kanan o sa harapan man natin, katulad din natin yan. Kung saan inilagay ang dalawang mata, ang ilong, matangos din, ang muka, yan din ang figura, yan din ang wangis na katulad natin. Kaya po, hindi po tayo karapat-dapat na maghatol, kundi pakaingatan natin ang ating mga sarili na huwag tayong makarating doon. Isipin natin na kung paanong nilikha ang tao, larawan ng Diyos. Sabi nga, ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng iyong sarili. Subalit, paano natin magagawa ang pag-ibig natin sa ating kapwa kung sa ating sarili hindi nga natin maipakita? Hindi natin iniingatan ang ating mga buhay. Pagod na, binasa pa. Kumbaga, hindi natin inaalagaan, ni pinaliliguan araw-araw ang ating katawang laman, ni pinagkakain ng mga masustansyang pagkain, ni pinapainom ng tubig. Kung ipinagkakait natin yan sa ating mga sarili, paano natin maigagawa, masasabi natin sa ating kapatid, kumain ka ng masustansyang pagkain, sa atin nga hindi natin ginagawa, paano natin masasabing maiibig natin ang ating kapwa, ang ating ng sarili, pinababayaan natin. Kaya unahin po muna natin ang ating mga sarili. Nang sa ganon, kapag napabuti na natin, naayos na natin ang ating mga sarili, katulad tayo ng isang liwanag na tanglaw, na may karapatan na tayong magsalita sa ating kapwa sapagkat tayo ay hindi na lumalabag. Kaya kung tayo po hindi pa nakakarating sa bagay na yun, sikapin natin, sabi nga, humingi siya sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi po nagtatangi. Subalit ang paghingi, kinakailangan hindi maging katulad ng alon sa dagat. Ang hinihingi po natin karunungan, kaalaman o karunungan na nagmumula sa Diyos, na ito ang magbubukas ng ating mga pag-iisip, at hindi ang karunungan mula sa ibabaw ng sanglibutan na ito ay mapaparang lamang. Kundi isipin natin ang mga bagay patungo sa buhay na walang hanggan, ang mga bagay na espiritual. Doon po tayo mamalagi, doon po tayo dapat gumawa, sapagkat yun ang kalooban ng Diyos. Ayan lang po ang mababahagi ko sa oras na ito. Pagpalain nawa tayo ng Diyos at pagkalooban ng isang magandang araw sa bawat isa. Salamat. Magandang hapon po muli.